Camping and travel adventure from Valenzuela to Bicol at pabalik ng Valenzuela, ito ang pinakamalaking challenge na susubukan namin kasama ang aming mini camper van na si Netoy. At dahil napakahaba ng biyahe na to, maraming posibleng mangyari na hindi inaasahan kagaya ng ang daming mga ano dito, sasakyan na aksidente, ayun. Nawala ng preno talaga yun. Kaya binanggana lang yun. May na-aksidenteng truck. Doon sa kabila, kotse naman talagang lukot na lukot. May patay. Ay, pita tayo. Nakipaglibing pa bigla. At meron pa tayong isang misyon sa adventure na to. Naalamin ko kung ano yung fuel consumption ng isang DA-17B Tiptronic. Kaya samahan nyo kami mag-travel at alamin kung kaya bang bumiyahe ng isang DA-17B minivan from Valenzuela to Bicol at pabalik ng Valenzuela. Tara! Okay, dito natin simulan yung video natin papuntang Bicol. Full tank natin si Netoy. First time niyang makatikim sa akin ng full tank simula nung napunta siya sa akin. Boss, full tank po, unleaded. Unleaded full tank po. Okay. Zero start po. Sagad po. Sige, pakisagad. 1,667.42 pesos, 31.225 liters, 53.4 pesos per liter. Okay noon, maraming salamat po sa pagkakataon na to na makabiyahe po kami. First time ni Netoy nakapag full tank simula nung dumating sa akin at ayan na, punong-puno na siya ngayon. Ayan, tapos sinet ko na rin sa zero yung trip A natin para ma-monitor natin kung gaano kalayo yung babiyahin natin ngayon. Tapos mamaya gagasolinahan ko ulit siya para makuha natin yung fuel consumption ni Netoy kasi wala rin akong idea kung ano talaga yung fuel consumption niya. At marami ding nagre-request sa inyo na naalamin ko kung ano yung fuel consumption ng isang DA-17B Tiptronic. Kaya yun, abangan yun. Tapos first time nating babiyahin ng Bicol, napakalayo. Okay, ayan na, jump off na tayo. Ang oras ngayon ay 3:33. So 3:33 ang estimated time of arrival natin sa pinin ko siya sa SM Naga City is 12:44. Sakto yung lunch time, pero expect natin na medyo posibleng ma-delay pa yan ng konti dahil syempre may mga stopover tayo. Pero most probably ganong oras tayo dadating. From Valenzuela to Naga City ay 400 kilometers. Ayan yung pinakamalayong ibabiyahe natin kay Netoy simula nung dumating siya sa atin. Kaya hopefully maging smooth lahat ng journey natin na to papunta ng Naga City. Approaching na tayo ng NLEX Arbor Link dito sa may Valenzuela City. At dahil napakahaba ng travel na to, sinadya naming bumiyahe ng madaling araw habang madilim pa. Time check 4:02 AM. Kakapasok lang natin ng Skyway South Extension. 16 kilometers tong Skyway, so mahaba-habang biyahe. Tuloy-tuloy lang tayo. Madilim pa rin. Kakalabas lang namin ng Skyway. Nandito kami ngayon sa SLEX. Hanap lang ng makakain. Tsaka gusto ko magkape talaga para gising yung diwa. Burger tsaka kape. Sure, coffee, sir. Thank you. Ang ganda niya naman po. And you can take me home. Ayan na naman siya. Bigyan lang kasi start. Ay, gusto ko yung onion rings. Onion rings. Ketchup. Kasalukuyang sumisikat yung araw ngayon. Ayan, di sa site na to. Time check 5:27. Nandito tayo sa may lumabas kami ng Calamba exit. So Laguna ito. Ngayon tingnan nyo to, may mapakita ko sa inyo. Nung nag-full tank tayo kanina sa Valenzuela, diba ano yan, puno yan. So nakaka 70.2 kilometers na tayo. Pero tingnan nyo, ayun o, hindi pa nababawasan kahit isang bar. Kumpleto pa rin yung bar ng mga gasolina. Nakakatawa, di ba? 70 kilometers, wala pa rin bawas yung bar. Kumpleto pa rin. Kasi tayo dito raw, sa kanan. Pero mamaya natin malalaman yan pag nag full tank ulit tayo. Kasi syempre, mas accurate yung
full tank method para malaman natin kung gaano kalakas talaga yung fuel consumption ng DE17 Tiptronic. Hindi pala ako nagpapatay ng aircon na simula umalis tayo kanina sa Valenzuela, bukas lang yung aircon natin. So nakakadagdag yun sa pagkonsumo ng gasolina. 200 meters. Pa tayo? Pwede ba yung driver ng gisingin? Card daw, card. Ano eh? Grabe yun. Hindi na ano namin bago pumasok ng toll gate. Jug. Sakto-sakto nakaka-cowboy hat ako eh. Ayun na naman, ayun na naman kami. Yeah, ayun na naman. At tuluyan na ngang lumiwanag ang paligid dahil sumikat na ang haring araw. Pinagpala tayo ng isang napakagandang panahon para bumiyahe. Sumikat na yung araw. Mm. 85.9 kilometers pero hindi pa rin nababawasan kahit isang bar yung gasolina natin. 86 kilometers. Hi po, drive-thru. Isang ano lang, brewed coffee tsaka hash brown. Akin na pinasa screen, sir. Okay na po. Nantok ako. At dinalaw na ako ng pinakamahirap na kalaban kapag nagmamaneho. Antok. 99.3 kilometers, nabawasan na ng isang bar yung gasolina. Breakfast tayo, breakfast. Hash brown. Kamusta tulog mo, Pink? Cool. Ha? Scarlett, dede na naman. Milk. Mami, kamusta? Okay. Hindi ko alam, nasan tayo eh. Nakakasilaw ngayon. Basta naka 99 kilometers na tayo. 1/4 na tayo, 1/4 na. Update, 6:40 AM. Ayun, kakapasok pa lang natin ng Province of Quezon. Nasa Quezon na tayo. Kilometers, 105.4 kilometers. Si Netoy, simula nung binuksan ko kanina, wala pang patayan yan. Dire-diretso lang. So left turn tayo dito sa Chaong Diversion Road. Papunta tong Chaong, Quezon. In 3 kilometers, turn left on Pan-Philippine Maharlika Highway. Chaong Diversion Road. Chaong, Quezon. Pakana na tayo dito sa Candelaria Bypass Road. Candelaria, Quezon. At sa punto na to ay hindi ko na talaga kayang pigilan ng antok. Ang na-travel na natin ay 145 kilometers. Ayun. Tapos isang bar pa lang yung nababawas sa gasolina natin. Kaso tinamaan ako ng matinding antok. Kaya iidlip muna ako dito sa may Lucena. Dito tayo sa harapan ng Total. Idlip ako kahit siguro mga 20 to 30 minutes para lang maka-recharge. Kahit pa paano na bawasan yung antok ko. Nakatulog ako ng mga around 20 minutes dun sa gas station. Tuloy na ulit tayo. Si mami na yung katabi ko, nangawit na sa likod. 146.5 kilometers na yung tinakbo natin. Pero pa tayo natitirang 246 kilometers. Speed bumps ahead. Bali, pinapadaan kami ni Waze sa Old Zigzag Road. Yan yung bitukan ng manok, yung mataas, matarik yan. Exit right to Old Zigzag Road. Yun. Ayokong dumaan dyan dahil masyado yung mataas. Yan yung ano eh, yan yung daan na nagpapalitan ng kalye dahil nga sobrang tarik tas biglang pa-U-turn. Ayan, dito yan oh. Iwasan natin yan. Dadaan tayo sa mas mahabang daan. Itong dadaanan natin, mas matagal to ng mga 30 minutes. Pero at least, mas less yung risk dito sa daanan na to. Medyo mas matagal nga lang. Tsaka yung mga truck sa harapan ko gumagapang na. Ayan na. Nagsisigapang na yung mga truck. Ayoko dun sa zigzag road, sa Old Zigzag Road. Sa bitukan ng manok. Ganyan talaga mga kasabay natin dito, mga gumagapang na truck. Grabe na yung ahon natin dito. Tignan nyo yung mga truck gumagapang na parang mga ano, parang mga snail. Parang mga suso na gumagapang, mabagal. Bukod kasi sa matarik yung lugar, ang pangit din ng daan. Bako-bako, kaya hindi ka rin makakabilis. Bukod sa hindi mo naman talaga kayang bumilis dahil nga paahon. Pangit din ng daan. Grabe doon oh, bagal na. Ito naman yung mabagal oh, gumagapang. Kailangan nating tiyagain to ng konti dahil delikado dun sa bitukan ng manok kaya dito tayo dumaan.
Kaso, hindi pa rin tayo makakabilis dito dahil gumagapang pa rin yung mga truck. Masalubong eh. Pag medyo nakakuha ko ng ano ng pagkakataon, mag-overtake talaga ako. Kaya lang, ang hirap din ng overtake. Tsura ng daan. Tingnan mo. Oh, parang surface ng buwan. Diba? Ayan oh. Oh. Update na lang namin kayo kung malalagpasan namin yung truck. Yan. Pwede. Ay, naku, hirap ng overtake. May pagkakataon ka na, lubak-lubak naman. Yeah! Sorry Netoy. Wala tayong choice. Dito tayo talaga dadaan. Okay na. Ayos na. May ano? May na-accidenting truck. Kita niyo ba yun? Hindi ko agad na video. Sumalpok dun sa may gilid ng bundok. Tapos nalaglag yung mga karga. Mga kalis. Grabe no. Talaga, ingat tayo lagi pag nagka-travel. Ayun, tingin mo nawala ng preno. Nawala ng preno talaga yun. Kaya binanggana lang niya sa ano. Kaya palusong sabi ko naman. Binanggana lang niya sa puno. Yun na lang. Sana walang tinamaan na ibang sakyan o tao no. Ang daming mga dito sasakyan na aksidente ayun. Doon sa kabila, kotse naman talagang lukot na lukot. Ito pa rin tayo sa part na to na gumagapang yung mga truck. Gumagapang sila pa akyat, gumagapang din sila pababa. Ito ang advantage ni Netoy ng mga minivan, makakitid. Kaya kaya nating sumingit sa gilid doon, nakakalusot tayo. Hindi sila makadaan doon sa gilid kasi nga malalapad sila. Pero dahil minivan tong dala natin, kalusot tayo. Na tayo dyan. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Siguro hindi namin kayang idiretso to ng hanggang Naga dahil 220 kilometers pa. Ang estimated time of arrival namin kung di kami hinto 3:12 PM. Tatamaan yung tanghalian, so hanap tayo mamaya ng lugar na pwede tayong mag-lunch na parang nagka-camping. Gusto niyo yan, Mami? Gusto yan? May baon tayo, may baon. Nagluto ng adobo si Pink. Si Ping. Kaya pwede tayo mag-lunch somewhere siguro sa tabing dagat. Okay ba yan? Ay, pinatalo tayo dagat. Oo, puro dagat na to mamaya, kaya nga palusong na eh. Nasa Quezon tayo, puro dagat yung dadaanan talaga natin. Dumaan tayo ng Bitukang Manok kanina, kung umakyat tayo ng Bitukang Manok, diyan tayo lalabas. Yun. Tapos mas mabilis na. Mas mabilis yun, kaya lang syempre masyadong matarik. Yun. Nadagdagan lang tayo ng siguro around 30 minutes sa biyahe natin. But at least okay lang. Tamo, nandito naman tayo, safe tayo, di ba? Delikado kasi yung part na yun. May option naman tayo. Kung wala tayong option na ibang dadaanan, doon tayo dadaan. Meron naman tayo option na mas safe. Doon tayo dumaan, di ba? Ganun lang naman. Safety ang top priority natin. Makakarating naman tayo sa pupuntahan natin kahit hindi ganun kabilis. All goods naman si Netoy dati. All goods si Netoy. At si Netoy ay napakaganda ng performance. So far so good. Okay na okay. So, mag-book na tayo ng next na pupuntahan. Ilocos? Norte naman. Kasi layo din ng parang Bicol din yung biyahe nun. Pero mas maganda yung daan. Magkakampit tayo. Pwede. Gusto ko yun. Oh, pwede. Tingnan natin. Ilocos? Habang bakasyon? Dati sa gilid ng Dito na ako. Ng dagat? Hindi, di ba sa mapa sa ganun? So, sa gilid ng Pilipinas yun. Pero ngayon, lang tayo, isa-isa lang. Dito muna tayo sa Bicol. Tapusin muna natin tong adventure na to. Baguio. Pwede rin. Ayun si Reno, ayun o. Ayun si Reno. Nandito tayo ngayon sa Petron. Dito pa rin tayo sa Quezon. Gumaka. Nasa Gumaka na pala tayo, Mami. Gumaka, Quezon. Kanina sa Petron tayo sa Malinta, Valenzuela nagpa-gasolina. Ngayon nandito tayo sa Petron, Gumaka, Quezon. Ito na yung na-travel natin. Nasa 210 kilometers na.
Tapos, ang nabawas lang dun sa mga bars ay, ayan, ngayon lang nawala yung pangatlo. So, nakatatlong bars na tayo ng gasolina. At titignan natin kung ilang kilometers per liter ang nakonsumo ni Netoy sa 210 kilometers na biniyahe natin. Tara, pag-gasolina tayo. Full tank, boss, na ano? Unleaded. Apo, full tank. Thank you. 600 na eh. Nakuha na natin yung detalye, bali 210 kilometers. Tapos nakita namin yung kung ilang litro yung kinarga. From 210 kilometers, tapos nagkarga na tayo, nakita natin kung ilang litro yung kinarga. Mamaya i-compute natin pagdating natin sa Bicol para malaman natin kung ano yung fuel consumption ng isang DA17V Tiptronic. Kasama pala sa na-consume na gasolina yung natulog ako kanina dun sa saan yun? Basta kanina sa may gasoline station, tabi ng 7-Eleven, sa Quezon naman na yun. Kasama yung konsumo ng gasolina ng 20 minutes na nakabukas yung aircon tsaka yung makina na hindi umaandar, hindi umaabante. Mamaya i-compute natin kung ilang kilometers per liter yung nakonsumo ni Netoy sa biyahe natin, 210 kilometers hanggang dito sa Gumaca, Quezon. Tuloy na tayo ng biyahe. Saan ba? Dito o doon? Doon na lang. Mas gusto nyo doon? Sige, pwede dito. Sige, doon. Maganda rin dito. Okay. Inabutan na kami ng lunchtime. Anong oras na? 12:10. Ang kilometer na nabiyahe natin, 259 kilometers na tayo. Ayan. 259 kilometers. At ayan, 12:10 na. Our Lady of Fatima Parish. Dito sa Quezon pa rin yan. Dito na kami magsi-set up ng lunch namin. Nabutan kami ng tanghalian. Napakaganda ng timing natin. Yung timing na. May patay. Dinala dito sa simbahan. Mas ang daming tao bigla. Ano, sobra. Tignan mo na yung muna yung Sandali nga. sakit natin. Ang bihira. Di ba nag-set up na kami ng pang-lunch namin? Biglang dumami yung tao, nagdatingan yung mga sakit. Tignan mo, may patay. Ayan. Simbahan kasi ito eh. Patrap patuloy tayo dito. Dali, motor ah. Tayo, lalabas muna ako. Lalabas ako. Naipit na tayo. Nakipaglibing pa bigla. Nauna pa ka tayo sa kanila eh. Ano lang po, natatawa lang po kami sa nangyari. Hindi po kami natatawa na may patay, ano. Natatawa lang kami na feel na namin yung nag-set up kami ng lunch. Ang ganda ng spot eh. Biglang may nagdatingan na napakaraming tao dahil sa sasakyan. Ilan? 3 jeep, mami, no? Tapos mga tricycle. Papark sila, hindi sila ano. Oo nga, paparada yan. Hindi Ano muna, lipat na lang tayo. O yun, doon tayo sa spot na napag-usapan natin kanina. Pwede na dyan. Oo. Sure na kaya to? Baka Ayun, may dyan tayo, dumating dito pa na lang, eh. dito na lang. Mas okay to. Paano pag may dumating pa? Nakakatawa yun. Sure na dito? Baka may dumating ulit eh. Tinrap pa tayo ng mga jeep eh, no? Ayaw pa tayo Di paalisin. ba akala kasi dati nakikiramay din tayo? Baka nga ganun. Hindi, nakikiramay naman talaga tayo. Tapos tayo pa yung nauna. Upgrade talaga na nangyari. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising, and we're new people. Let's be new people. There's summer. Don't let me down, down, down. Don't
aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Lunch solved. Don't let me down. Nakakain na kami ng maayos ngayong tanghalian. Luto yun ni Pink. Thank you, Ate Pink. Next mission. Mag-CR. Secret mission. Kumukulo yung tiyan. Nagpapawisan na nga ako. Napawisa ka na? Ay, labas mo na dito. Kailangan relax na. Oh. Ay, yung restroom. Oh. Pay restroom ba? Ayan pala yung bayad. Ay, siya. Hindi ko lang pwedeng palagpasin yung pagkakataon na maipakita sa video to. Nandito na tayo sa Camarines Norte Province. At papasok tayo ngayon. Papasok na tayo sa gateway to Bicolandia. Konting urong na lang, konting-konting na lang na abante yan. Officially, si Netoy ay nasa Bicol na. Pero malayo-layo pa yung Naga. Nasa mahigit 100 kilometers pa. Yehey! Camarines Norte! Gateway to Bicolandia! Mami, nasa Bicol na tayo. Yay! Konti na lang. Ilang hours pa dahil? Ano pa? 3 oras pa. 3 hours pa. Ano lang naman to malayo-layo pa to. Itong Gateway to Bicolandia, bungad na bungad pa lang talaga ng Camarines Norte yan. Yung Naga, 135 kilometers pa. Ayun. Naurong yung estimated time of arrival natin dahil sa dami ng stopovers natin. Tsaka mabagal lang talaga ako magpatakbo. Tuloy na to. Okay. Ready? Officially, ito na. Ipapasok na natin si Netoy ng Bicolandia. Ready? Yes. Ito na. And woohoo! Ayun na, officially si Netoy ay nasa Bicol na. Pero yung Naga malayo-layo pa. Let's go. Talking about blue skies, talking about sunshine, driving with the top down, feeling free. Talking about you and me, talking about smooth sailing on calm seas, feeling all flowers and bees. Talking about you and me. I was working boys and waiting tables, just going through the motions day by day. Parang ayoko nang tumuloy. Nakakainis yung mga daan dito sa papuntang Bicol. Sa bandang hindi ko alam kung ano na yung mga dinadaanan namin. Basta nakakainis yung mga daan talaga. Grabe. Naaawa na ako kay Netoy. Maayos biglang, syempre pag maayos, flat, diba? Smooth naman yung daan. Medyo hahataw ka. Biglang magkakalubak na hindi mo inaasahan. Gumaganon talaga. Nakakaawa yung gulong tsaka pang ilalim ni Netoy. Ito, nag-vlog ako dito dahil medyo matinu-tinu yung daan. Pagsalita ako ng maayos. Meron pa rin pa konti-konti 47 kilometers na lang at nasa Naga na tayo. Sobrang na-delay na talaga na-delay yung estimated time of arrival namin. Maraming factor. Siyempre mga stopover, hindi tayo makahataw dahil nga ang pangit-pangit ng daan. Nakakaawa talaga yung ilalim. Sa mga pupunta ng Bicol, mga taga Maynila, Metro Manila pupuntang Bicol, i-ready nyo yung mga sarili ninyo. I-ready nyo yung mga gulong ninyo, i-ready nyo yung mga sasakyan nyo. Yun lang masabi ko. At pagkalipas ng napakahabang biyahe, matataas na ahon at malalalim na lubak sa Quezon, sa wakas, dumating na kami sa Naga, Camarines Sur. After 30 years, nasa Naga na tayo.
Ang tagal ng biyahe namin dahil dun sa mga lubak-lubak talaga sa Quezon. Grabe talaga. Parang gusto ko na lang mag-aeroplano pabalik. Pero at least ito na. Nasa Naga City na tayo. Ayan, kung makikita nyo, nagka-traffic na. Isang indikasyon na nasa loob tayo ng isang syudad. Isang busy na lugar sa Naga City. 1 kilometro na lang nandun na tayo sa hotel na tutuluyan natin. Sa Nagaland kami pupunta. Tapos pagdating natin doon, i-compute natin kung ano yung fuel consumption ni Netoy dun sa kaninang ginawa nating pag-refuel dun sa may bandang Gumaka. Yehey! Welcome to Naga! Mami, nasa Naga na tayo. Kamusta tulog? Nakakainggit. Kamusta tulog? Scarlett Heart, how are you? Are you okay? Nagising na rin parang. Oo, kanina pagising yan. Ang bait ka, nakatulala lang eh. Ayan o, statwa dito sa Naga Sentro. Lapit na tayo, konting-konti na lang. Kayang-kaya ng minivan pumunta ng Bicol, 400 kilometers. Ang sarap lang sa pakiramdam na si Netoy ay nakarating ng Naga City dito sa Bicolandia, Camarines Sur. Napaka-solid. Sa mga nagdududa kung kaya ba ng minivan yung mga ganitong klase ng distansya, opo, kayang-kaya po. Nandito po tayo ngayon sa Naga City. Alam muna tayo dun sa ano natin, sa hotel accommodation natin para mapagpahinga. Grabe, mami, 13.5 hours akong nagmamaneho. Ano na eh, sobrang tagal. Okay lang yan. Importante, safe tayo nakarating kahit hindi masyadong mabilis. Okay. Ano na mga nandito? At ayun na nga, dumating na tayo dito sa parking lot ng... Oh, nandito na sila Kuya Bong. At ayun na nga. Nandito na tayo sa Naga, Mami. Nakarating si Netoy sa Naga. Kita-kita nyo naman, no? Walang kahit anong aberya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Siyempre, bukod sa kinondisyon natin si Netoy at pinaghandaan talaga natin tong biyahe na to, siyempre may kasamang matinding panalangin yan na siyempre gabayan tayo ng Diyos na makabiyahe, karating ng maayos dito sa Naga City sa Bicol. Kamusta, Ate Pink? Masaya ang biyahe ko kasi ang bait ng katabi. Ang bait nga ni Scarlett Heart eh. Nagmamasid lang siya eh. Grabe, no? Parang kalahati ng biyahe Nagmamasid lang siya eh. Wait, Scarlett Heart. So ayun na. Thank you, Mami. Thank you, Mami. Thank you. Safe tayo. At nakita nyo naman yung biyahe natin, 400. Tignan ko yung saktong kilometers. Ayun, sakto, sarado. Oh, saradong 400 kilometers ang binyahe ni Netoy. At simula sa Gumaka kanina, 3 bars ang nawala. At kung gusto nyo malaman kung anong fuel consumption ni Netoy from Malinta, Valenzuela hanggang Gumaka, ito yung computation. Ayun si Netoy. At dito kami tutuloy ngayon. Grabe, parang kukunin ng araw. Dito kami tutuloy ngayon sa loob ng 4 na araw. Hi, Pink! Hello! Hi, Mami! Hello! Hi, Scarlett Heart! Where are you? Hello! Nandito kami sa Nagaland Hotel, dito yan sa Naga City. So, sa mga nag-aabang kung anong fuel consumption ni Netoy, eto na po, para sa inyo ito. Sa Valenzuela, nag-full tank tayo. So, from Valenzuela hanggang Gumaka, Quezon, ay nag-travel tayo ng 210.9 kilometers. And nire-review ko, pinicturean ko sa cellphone eh. 210.9 kilometers hanggang Gumaka, Quezon. Tapos, ito na, i-reveal na natin kung ilang liters ang na-consume sa loob ng 210.9 kilometers. Ang na-consume ni Netoy na gasolina ay 11.75 liters. 11.75 liters. Ayan. So, i-divide natin yung 210.5 kilometers
Sa 11.75 liters, ang resulta ay 17.91 kilometers per liter or approximately 18 kilometers per liter. Kaya pala kanina pa kami umaahon ng napakatindi. Pauwi na pala kami ng Valenzuela. Tapos grabe yung ahon na ginawa ni Netoy. Tapos pagdating namin dito sa tuktok, kaya naman pala kami ahon ng ahon dahil ganito na kami kataas. Ayun ayun yung dagat ng Gumaka. Tapos ito gubat, bundok. Sobrang taas namin para mas ma-visualize nyo. Yan. O ayun yung mga puno ng nyug sa gilid ng bundok. Sa yung dagat ng Gumaka, Quezon. Ayun pa rin si Netoy. Sobrang taas ng inahon. Sobrang ganda ng lugar na to, grabe. Netoy, good boy. Wala na sana akong planong mag-vlog pa pauwi, kaya lang hindi ko mapigilan ng sarili ko dahil sa ganda ng mga tanawin na nadadaanan namin, kagaya na lamang nito. Tumingin ako sa dagat, parang sabi ng dagat, aking ka na lang. Anong dagat? Sumilip kasi ako doon, parang sinasabi niya na aking ka na lang, gano'n. Sabi ng dagat? Hindi ka pwedeng kunin ng dagat, sa akin ka. Hindi na nararamdaman mo. Pasok ka na, mami, delikado. Hindi na mo sumilip ka, silipin mo yung ilalim, parang gano'n, yung parang ayoko ka ng dagat na dito. Baka may sirena, mami, baka malaglag ka, umayos ka, dito ka na, huwag ka na dyan. Habang umaandar kami, nandito pa rin kami sa Quezon, hindi ko na iwasan na hindi huminto sa napakagandang lugar na to. Nandun kami dumaan kanina, tapos natanaw namin itong napakahabang, ang tawag dito, dock, parang gano'n. Kasi may mga talian ng lubid ng mga barko. Ay siya, ganyan kahaba. Magkabilang side, dagat. Napakaganda ng lugar, hindi namin napigilan na hindi pasukin. Ayun doon kami dumaan, ganito siya kahaba. Ayan. Yun, tapos may nangingisda dito. Solid. Hindi ko na sana isasama sa content yung pauwi namin, kaya lang hindi ko maiwasan na ma-appreciate talaga yung ganda ng mga lugar na nadadaan. Ganda, solid Kaya ang dami nawiwili mag-travel ang ganda ng Pilipinas. Ang ganda-ganda libutin ng Pilipinas. Imagine, balita porsyento pa lang yung natitikman natin sa Pilipinas, sa ganda ng Pilipinas, mga lugar na pwede natin puntahan. Pero grabe na yung na-appreciate natin na ganda ng sarili nating bansa. Kailangan tayo maging proud tayo sa sarili nating bansa dahil napaka-palad natin, sobra tayong pinagpala, napakaganda ng bansa natin. Ito pa rin si Netoy. Ganda talaga, hindi ko alam kung may hintuan pa ako, baka bahala na pag may maganda ulit na lugar. Hintuan natin, ang ganda mami, ang ganda lugar Nakapunta tayo dati ng Balit Pacific. Pero hindi ganito to, hindi pa ganito to. Mas maayos siya ngayon. Mas maayos siya ngayon. Mas malapad. Parang dati naalala ko yung may sira, yung may butas. Tapos doon tayo sa may torrent. Saan yung torrent? Yung lighthouse, may lighthouse doon. Doon kasi pa-picture pa tayo yun nga yun. Pero itong tulay na to is sira. Sira to dati. Ngayon talaga malapad dyan sa umayos talaga. Ayun. Ganda. Ganda ng place. Basta yung dagat talaga, parang tinatawag ka? parang gano'n baka daw sila na daw siya dagat. Tara na, umuwi na tayo baka... Past life ko si Rena. Umuwi na tayo baka sumama ka pa Kung gaano kalayo ang biyahe namin papunta ng Bicol, ay ganun din kalayo ang biyahe namin pabalik ng Valenzuela. Pero dahil hindi na ako masyadong nagbi-video nung pauwi na kami, mas na-appreciate ko yung ganda ng lugar na dinadaanan namin. Ilang oras lang ay nasa Metro Manila na ulit kami at pagkalipas ng ilang oras ay nakabalik na kami ni Netoy sa playground. Tapos na, nakauwi na ako, nakauwi na kami. Nandito na kami ngayon ni Netoy sa playground. Ang sarap sa pakiramdam na na natapos natin tong journey na to, itong travel na to sa Bicol nang walang naging kahit anong anomalya. Salamat sa Diyos, maraming salamat sa Diyos. At syempre, salamat din kay Netoy na hindi tayo pinabayaan. Ang total distance na tinravel ni Netoy ay ayan lang naman, 852.6 kilometers.
Sa mga duda kung malakas ba ang minivan, kung mahina ba ang minivan, kung kaya ba ng minivan, kung hindi ba kaya ng minivan, ayan yung sagot. Kayang-kaya. Basta nasa kondisyon. Siyempre kahit ano namang sasakyan, kapag wala sa kondisyon, hindi napaayos, hindi na i-kondisyon bago umalis, pwedeng magka-problema. At kahit anong second hand na sasakyan, kahit nga brand new Pero very proud ako na sabihin na si Netoy ay all goods. 852.6 kilometers distance traveled, Anli Ahon at Anli Lubak sa Quezon. Nakauwi tayo. Sa mga umabot sa part na to ng video, maraming salamat at sinamahan nyo kami. Marami pang susunod na adventures ang makikita ninyo. Abangan nyo yung adventure namin sa Bohol. Yun na yung mga susunod na episode. Maraming salamat. Love and peace. So yun na nga, mula dito sa Naga City, dito sa Bicol. Hindi, ano na lang, may maraming salamat. Alam ko yung maraming salamat Diyos Mabalos. Diyos Mabalos. Diyos Mabalos sa inyong lahat. And in Tagalog, maraming salamat at umabot kayo sa part na to ng video. God bless you all. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Enjoyin muna namin yung Naga. Napakaganda ng city na to. Let's go.